Yan, pinalad tayong makapanayam po ang tagapagsalita ng Department of Agriculture, ASEC Arnel de Mesa. ASEC, napapanood po kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila, live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen. ASEC, magandang umaga po. Magandang umaga, Jen. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Opo, una po, bagamat binabalita na namin kahapon, hanggang ngayon, binabalita pa rin po namin. Sa inyo na nga po manggaling, alin po ba yung 53 pesos na bigas at alin po naman yung 50 pesos, ASEC? Tama yun, Jen. Unahin natin yung 50 pesos kasi unang nag-issue ang ating Pangulo Opo. ng Executive Order number 118 na nagtatakda ng price cap. Ito yung maximum na presyo na dapat ay ibigay ng ating mga retailers, mga kababayan. Ito ay para lamang sa premium imported rice, 5% broken. Ito yung magagandang klase ng bigas. Dahil nga ayon sa kalkulasyon ay yung ating landed cost nasa 37 hanggang 38. So nationwide ito, again, para lamang ito sa premium imported rice. Ngayon naman, yung 53 pesos ay suggested retail price naman para sa local rice. Ang kaibahan nito, Jen, ito ay parang ano lamang, price guide para sa ating mamimili na yung sa lokal natin na bigas, 53 yan. So pwedeng mas mababa naman kung ano nila, pero pag may nakikita mataas. So parang guide lang talaga ito. Hindi kagaya ng price cap. Dahil meron tayong EO 118, mas mahigpit ang implementation. Opo. Sa pangkaraniwang titingin, ASEC, bakit daw ba bakit parang mas mahal pa yung locally produced kumpara sa imported? Isang paraan nito, Jen, para of course bigyan natin ng insentibo at saka protection ating mga lokal na magsasaka. Opo. Dahil nga yung kasi pag ikokontrol natin masyado mababa ang presyo ng lokal na bigas, maapektuhan kasi yung presyuhan ng farm gate ng palay na makakaapekto naman sa kita at kabuhayan ng ating mga magsasaka. So meron tayong ganong pagtingin si Sec Kiko sa ating mga magsasaka at ganoon din ang ating Pangulo. Yun namang premium imported na bigas dahil meron nga tayong competition kaya nakakapagtakta tayo ng ganitong presyo. Ayan. Pero hindi naman po ito nangangahulugan na baka siyempre, alam mo, ang mga mamimili, baka bilihin yung mas mura kumpara sa mas mahal, ASEC. Not necessarily. Kasi kagaya na nabanggit, yung sa lokal naman ay guide naman talaga. Tsaka karamihan ng bigas naman na nasa ating bansa ay lokal. 80% ay local, 20% ay imported. Bagamat aminado tayo na mas maganda yung quality nung imported dahil consistent yun na 5% broken. Yung sa atin kasi talaga dahil maraming klase ng palay. So in terms of drying at milling, talagang yun ang nagiging issue natin, yung quality. Ayun, so maliwanag po yun. Itong imported ay kumbaga sa merkado, pambalanse lang natin. Yes, that's correct po. Tama yan. Teka lang, yun namang 20 pesos. Baka naman akala nila wala nang 20 pesos. Meron pa rin pong 20 pesos, ASEC. At tuloy-tuloy pa rin yun dyan. Kasi yung ating 20 pesos naman, ito naman ay yung mga palay na binili ng NFA sa ating mga lokal na magsasaka. Kasi bawal nang mag-import ang NFA. So, binibili nila yan sa ating mga farmers and then pinoproseso nila at yun ang ibinibenta na 50 pesos. 20 pesos. 20 pesos. 20 pesos para sa ating mga vulnerable sectors through our FTI at saka mga Kadiwa outlets natin. Ayun. Hindi ito mabibili kahit saan. Doon lamang po sa Kadiwa at saka FTI outlets po, ASEC. Yes, that's correct again. Ano po yan, exclusive sa ating mga
minamanage sa mga Kadiwa outlets. Saka yung mga Opo. nag-join din sa ating mga programa. Asek, naalala ko lang, yung aksidente kahapon sa tapat ng bahay, meron ba tayong gagawing doon? Pagbabago na may aksidente, di ba? Tsak, nabalitaan nyo rin po yun. Yeah, it was a very unfortunate Opo. incident. Nagpadala ng pakikiramay at abuloy ang ating kalihim dahil doon sa pangyayari na yon. Yung isang lolo, 73 years old, ay na-accidented dahil doon sa biglang nag-wayward na pickup truck. Opo. So, yun, may mga naman yun. Of course, adjustment yung Bureau of Animal Industry dahil doon sa unfortunate incident na yun. At yun nga, mas pagiging ayusin doon sa area na yun. May lugar daw ba tayo na para yung taong dumating na maaga, hindi na doon sa bangketa at i-standby, baka sa loob na po? Hindi ko alam, kasi hindi ko kabisado yung lugar na yun, Asek, yung loob mismo ng tanggapan ng bahay. Siyempre, isa rin tinitingnan, bagamat malawak yung Bureau of Animal Industry, yung Opo. seguridad din ng ating mga facilities dahil limitado rin yung tao ng Bureau of Animal Industry. Pero isa yan para masigurado na hindi na sila doon sa may Visayas Avenue pipila. Pero malawak yung parte na yan kasi Opo. may malawak na daanan doon, malayo sa karsada naman. So talagang lang talaga, unfortunate incident talaga yun. Anyway, kanina po, binabalita ko rin, meron tayong mga intervensyong gagawin kasi mukhang magsasanib puwersa yung habagat at saka ang Super El Nino, Asek? Yes po, talagang dahil sa pabago-bagong klima o climate change, yung kagaya po nito, meron tayong El Nino pero may mga inaasahan na pagbaha. Dahil ang El Nino po, basis sa pagtaya, ang epekto niyan sa mga bagyo, bagamat po onte ay mas nagiging intense. Ngayon pa nga lang po, wala pang El Nino, marami ng lugar na nakaka-experience sa matinding pagbaha. But at the same time, marami ring lugar sa ating bansa ang nakaka-experience sa matinding kakulangan naman po sa precipitation o tubig ulan. Ayun, Nako, anyway, this year ho ba, kasi nung mga nakalipas na mga linggo, ay binabanggit namin na plano na po ng DA ngayon na magtayo na ng mas maraming cold storage facilities nationwide at saka yung may kakayahan na po ng solar power, Asek, matutuloy po ba yon? Yes, Jen, marami nang nagtayo. Ayun, Actually, may bago na inaugurate tayo doon sa ating mga proyekto. Opo. At ang kasi talaga natin ngayon, lalo sa mga cold storages, sa mga irrigation systems natin, gumagamit ito ng renewable energy, especially solar, para Opo. mabawasan yung gastusin ng ating mga magsasaka. Ayun, so this year ay talagang makakakita tayo ng tatayo na po yung mga cold storage facilities, Asek? Yes po. Yung sa Bicol, tapos na rin yun. Ayun yung mega cold storage natin, 500 million. So may mga sa Mimaropa, na rin yan, ang alam ko na award na rin. So tuloy-tuloy yung ating mga programa sa ganito dahil yun yung mga priority ng ating Pangulo at saka ni Secretary Kiko. So strategic locations po ito, Asek, ano po? Yes, of course. Mayroon pa isa yung binabalita ko nung nakaraan na plano na rin nating mag-procure ata ng mga trucks para ito na yung magdi-deliver, kukuha ng produkto upland papunta dito sa Metro Manila. May ganyan bang programa ang DA, Asek? Yan yung sa Kadiwa trucks natin. Kadiwa hindi trucks. na ito bago. Marami nang na-procure na Kadiwa trucks na pinamamahagi sa ating mga farmer cooperatives o associations, FCA tawag natin, na nagpa-participate sa Kadiwa. So para tulungan sila na mas lalong magkaroon ng opportunity na mahakot yung kanilang produkto doon sa mga Kadiwa sites. So yan yung additional interventions natin. So pag minsan, nire-request natin na tumulong sila pag may mga emergency kagaya na nangyari sa
sa La Trinidad, sa Benguet na nagmahal. So ano yan, continuous program natin, Opo. yung Kadiwata. Ang problema yata nila, Asek, mahal ang krudo. Pwede daw pa tulungan nyo sila gamit na yung mga electric vehicles, electric trucks. Meron na ba kayang ganyan? Wala pa tayong pa ba? electric truck. Oo. Wala pa. Kasi ano ang pa gastos, talaga, yung the usual pa lang. ang gastos daw nila sa krudo, parang 100,000, balikan lang ng Luzon to Cordillera, Manila to Cordillera, para mabawi daw po yun, ipinapatong nila ang presyo sa produktong dala-dala nila, Asek. Baka naman hindi 100,000, medyo malaki yung Ganun ba? 100,000 Oho. na crudo from La Trinidad to Aha. Pero sana sa mga dati na pagkakataon, makaisip pa tayo ng magagandang intervention, makatipid-tipid ho sa mga ganito Of para course. yung presyo, di po ba? Doon na pupunta Ang isang tulong natin dyan, yung na-waive yung toll fee. So lahat Ayan, ng tama. gastusin sa toll fee ay na malaki yun. Yun yung malaki yung natipid nila doon. Oho. Asek, baka may mensahe kayo sa mga magsasaka, mga mangingisda, nasa sektor na po ng agrikultura sa umagang ito. Jen, muli maraming salamat sa pagkakataon. I'm happy to be here. At makakaasa po yung ating mga magsasaka at mangingisda sa paggabay po ng ating Pangulo at leadership ng ating Secretary. Tuloy-tuloy po magiging serbisyo ng ating kagawaran. Muli po, good morning at maraming salamat po. Maraming po salamat. Magandang umaga po. Asek Arnel de Mesa, ang ating pong nakapanayam, tagapagsalita po ng Department of Agriculture.